sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginikiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Lunes, mainit na naman ang ating panahon at mukhang mas mainit yung ating magiging kwentuhan ngayon. Sister Tess, kumusta ka na? Hello sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig, lalo na yung mga kapwa ko katekista na nakatutok sa oras na ito. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. So, sa oras na ito medyo masaya tayo dahil meron na naman po tayong bisita na kasama ngayon upang mas lalo po mapalalim at maging makulay po ang kwentuhan na magaganap sa araw na ito. Oo. So today is Monday. No? Yes. Umpisahan natin ang maayos at mabuting araw sa ating bisitang pandangal. Of course. Nung nakaraang linggo kasi, di ba, natapos yung kwentuhan natin ukol sa sakramento ng paghilom. Yung pangungumpisal na tinatawag natin. Isa pa yung sakramento ng pagpapahid ng langis. Ngayong linggo, sisimulan naman natin yung talakayan tungkol sa sacraments of communion and mission. Itong ating panauhin ngayong araw bagay na bagay para sa ating topic. Natawa na siya kaagad. Reacted. Nag-react na kaagad si Among. Ang ating panauhin po ay si Reverend Father Eduardo de Leon. Siya ang kura paroko ng Virgen de los Remedios Parish sa Santa Rita, Pampanga. Pero actually, hindi lang Santa Rita yung sakop ni Father Ed. Siya rin yung Vicario Forano ng St. Joseph Vicariate. Yung aming Vicariate, dun. Dun ha? Ang layo yata lang dun. Ay, alam mo naman. Kumusta na po kayo, Among Ed? Pwede na magsalita? Yes! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hello po. Yun lang. Tingnan mo. Excited si Among. Yun lang pala sasabihin Ang tipid naman. First time ko dito. Oh. Yeah. Salamat sa pag-iimbita. Ay nako, isa pong pagpapala sa amin na kayo ay makadaupang palad namin sa araw na to. Huwag nyo na lang sabihin sa kanila ang katotohanan na ako nag-volunteer. Hindi po. Hindi totoo yan. Ay nako, talaga pong kami nag-enjoy kapag po may kasama kaming isang kura na sumusuporta po sa aming programa. Kundi ko na lang alam, ang dami-daming mga nangungulit kay Father Ed, kaya siya Monday, day off. Oo nga. Kasi yung mga alaga niya, na mga kaparokya niya, mga kasama ni na Bernadette. Kaya kapag, alam mo naman yan, Sister Tess, di ba? Yung mga tagahanap yan ng mga talent. Kung sino-sino yung mga ini-invite. Pero itong si Father Ed, talagang isa sa mga nasa listahan even before Holy Week, di ba? Thank you. Kaya lang, di ba, Among, busy kayo. Ikwento nyo naman sa ating mga tagapakinig, sa ating lahat. Ano po ba yung ginagawa ninyo? Bakit ang busy-busy daw ninyo? Baka kulang yung oras. Ibig sabihin kapag kakulang ang oras, busy-busy talaga. Summary. Unang-una kasi malaki yung parokya namin. Tama po. Kaya maraming trabaho. Activities, opo. Maraming activities, maraming misa. Opo. At the same time, bilang Vicar Foreign, so may mga meetings na dinadaluhan ka, mga sweet dialogues, malaki pong, mga masayang pagtatagpo. Ay malaki pong obligasyon pag isa kang Vicar Foreign, di po ba? At saka, alam ito ni Karen, yung mga tao sa Santa Rita kasi, sa Kapampangan word, they say it as kosyang. Opo. Madalas kong expression kay Karen yun Oo, gusto nila parating misa. Kulang na lang pag umihi yung palaka misa. Mga ganon. Kinukwento yan sina Geng, sina Ashley, kinukwento. Kasi kung minsan, sinasamahan nila si Among, di ba, Among, may mga misa marathon daw. Tsaka yun ang tawag namin, misa marathon. No? Hindi lang yun, may funeral festival pa, saka nakakita ng yun nga po sisters. yung sinasabi ni Father Sol na yun daw pong oras ninyo kailangan maglaan naman kayong oras para sa sarili nyo hindi lang ihihiraw yung palaka ipagmimisa na yung pong ganun bagay ba? Pero napaka-importante sa buhay nila ang Eucharistia at ng mga sakramento. Kumbaga ginagrab na lang po yung oportunidad na yun para sa kanila. Hindi mo pwedeng ipagkait sa kanila. Yun. At saka 'di ba among kasama sa
responsibilities ng kura, yung kailangan matuto yung mga parokyanos ng love for the Eucharist. Kasi yun yung, ano nga po ba yung sabi nyo dati sa akin? The culmen et fons. Ano nga ba yun? Ano yung ibig sabihin nun? The foundation. Ayun. And the source. Ganun ba yun? Tinandaan ko yun. The end point. Parang the end point and the beginning, culmen et fons. Pero, alam mo Karen, minsan iniisip ko, ang mga tao sa Virgen de los Remedios Pares ang mas nakapagtuturo sa akin ng pagmamahal sa Eucharistia eh. Hindi naman po kasi ibig sabihin na isa kayong kura kayo lahat po ang magbibigay sa kanila eh. Kasi may inspire sa kanila, Tess. Ayun po, nakikinig, nagpa-participate, kumakanta, sumasagot, Ayun. bukas ang puso. So, nasa puso po talaga nila yung nakakawala ng Eucharistia. pagod. Ayun. Yes. Pero teka muna, hinaras natin tungkol sa trabaho si Father Ed. Tanungin muna natin, mas kilalanin natin, taga saan po talaga kayo, Father Ed? Angeles City. Angeles. Sa Lourdes. Ayun, Lourdes. Angeles. Okay. Ang dami yata ninyong taga doon ng mga pare, no? Oo. Si Father Dixie Paras, hindi Lourdes, pero Angeles. Yan. Na magigess sa inyo ba, Tess? Hopefully Hindi so. pa po. Kasi hindi pa po naka-establish yung mga nagko-confirm. programs. Father Monsignor Eugene Reyes. Ay, oo. Taga-Angeles yun. Last Ang 2 galing. week. Ang Among galing mamaya. Alam ko, may ikadugtong ng... Magaling yun. Magaling na magaling. Alam ko, Among, Among, kasama sa kwentuhan natin, mamimension yan. Kasi nandun ako nung isang anniversary nyo eh. Pero Among, ilan po kayong magkakapatid? 7, pito Pang kami. ilan kayo? Middle child. Lamang lang kami ng isa sa inyo, Among. Nung bata po kayo, naisipan ba ninyong maging pari? Mga the age of 5, 6, oo. Pagkatapos, nung dumating na ako ng high school, hindi ko naguni-guni. Hindi na guni-guni. Ano na po? Wala na sa loob ko. Oh. Anong nangyari? Bakit bigla kayong... Ako, altar boy sa Ah, opo. Lourdes. Panahon yun ni Monsignor UC. Yung putol yung kamay, bionic priest. bionic priest? Oh. Tapos, yung Knights President namin gustong mag-live-in seminar sa pre-college department ng Mother of Good Counsel Seminary. Opo. So, wala siyang kasama. In short, anong tawag doon? Assistant? Yung Tagapangalaga? Or sumama ako. saling pusa. And then, saling pusa. Opo. And then, ayun, pare na ako ngayon. Teka Ganun po, kabilis. yung dapat na magsa-seminar, Si- siya ba'y natuloy? Kapangalan ko siya, Eduardo din siya. Hindi siya natanggap. And then, a few months ago, he passed away. May rest in peace. Based na siya sa Florida, sa States. I see. States. So siya pala yung naging daan Siya. para kayo ay umabot. BFF dito sa- ko nung elementary. Ah. Eduardo Bondoc. Mamaya, pag-abot natin, at pagkatapos ng ating break, itong papatugtog nating awitin bagay na bagay sa mga pari, sa mga inoordinahan. Nakakaiyak? Depende po sa inyo. Kung paano feel na feel tatanggapin. nyo. Pero Among, mamaya pagkatapos ng break, itatanong namin sa inyo, ano nga po itong mga tinatawag nilang sacraments of communion and mission? Bakit ganun yung tawag? Ayan, pagbalik Okay. natin. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay. Ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang
Minsan, pagdaralita, pagtalimay, aking sumpa. Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ito po ang programa, isa sa mga programa ng Archdiocesan Commission on Catechesis. Father Ed, bumalik po tayo sa ating tanong kanina. Aha. Ano yung sacraments of communion and mission? May ganun pala? In the context of, Yung mga 7 sacraments. Kasi may, una po, di ba? May sacrament of initiation. Tapos may sacraments of healing. Parang grupo-grupo yung mga sakramento. Ito yung last 2. Yung last third group. yes, hindi ba, bakit ba itinayo ni Jesus ang simbahan? Bakit ba itinatag, tama ba yung Tagalog ko? Itinatago po. Itinatag ni Jesus ang mga sakramento. Ito ay para makaisa niya tayo. At upang tayo ay magkaisa. At yun ang sinasabi mo, Karen, na communion. Then mission as well. Yung pinatugtog yung kanta kanina, di ba? Pananagutan, sa iyo lamang. Offering ourselves to God means offering it to people of God as well. Opo. Ayun. Kaya ko, yes. In love Commission na and in mission. love yung nagsulat. Actually, vow song kasi yun. Mm-mm. Yung sinulat ganun? yan. Para sa kinakasal? Hindi po. Para sa pare. Na-ordain. O parang Na vows naman ginagamit yun. din sa matrimonya. Kaya nga, kalinisan, ano yun? Kalinisan. Pagdaralita. Pagdaralita. Pagtalima. Pagtalima. The three, Chastity. the two vows and promise we give to the bishop or to the archbishop pag na-ordain kami. Ayun, among. Sige. Poverty, Masok na tayo. And obedience. chastity, ano lang pala, celibacy, and obedience. Kasi, Pero aabot tayo dyan. Bakit may dalawa? May tatlo? Bakit iba-iba yung vows? yung dalawa, kumbaga, unnegotiable. Non-negotiable. Yung katlo siguro, yung pangatlo na ginawang promise, baka ano siya, na, relative, kung titignan. Parang si Matthew tsaka si Luke, the way they tackle poverty. Blessed are the poor, and then blessed are the poor in In spirit. spirit, opo. Ayun. Yung una sigurong itatanong natin kay Father Ed, tungkol na mismo ito sa banal na orden. Kasi yung sacraments of communion and mission, dalawa yan, di ba? Yung banal na orden tsaka yung... Gusto ko palang i-congratulate si Reverend Dudley. Ay, opo. Na-ordain siya as deacon kailan pa lang? April Saturday. 25. Yes, Saturday. Oh. Di ako nakapunta, pista namin. Oo nga. Next year, makipagbista ka. Saan po yung Yes. fiesta ninyo doon? Vernon de los Remedios sa Dila-Dila. Ay, oo nga pala yung Santa Rita. sinabi mo. Oo. Di ba? Kaya ako- Supposed to be invited Kaya ka naman sa ako hindi graduation nakapunta sa namin grad sa ninyo. Alfie. Opo, sabay yung Umikot na. graduation. Umikot na yung ating mga events. Nabuking tuloy tayo. Ano yung pinupuntahan natin? Fiesta ka. After this. Parehong kainan eh. Oo nga. Pero dalawang sakramento, 'di ba? Yung holy orders o banal na orden, tsaka yung pagpapakasal. May sinasabing missioning eh. Yung una muna, yung banal na orden. Ano nga po ba 'yun? Ano yung sakramentong ito at ano ang kasaysayan nito? Anong ginagawa natin ngayon, Among? Well, ang banal na orden ang tawag doon sa Katagalog. Yung holy orders Holy po. orders. The holy orders. Okay. Yes. May nagsasabi holy disorder daw. Ay, wag naman. Sakramento pala yung pabanal. Oo. Bihiba mo. Nagpapatawa lang. Oo nga. Hindi naman siya serious. It was instituted, same with the Eucharist, sa Last Supper. Diba? Do this in memory of me. Opo.
Kasi, di ba, ang ministry ng pare is tatlo yan, sanctifying, governing, at saka teaching. So, yun ang nadidinig natin, bale na pari, bale na hari. Yung a priest is a prophet, king, and a priest. Sacerdos. Presbyter. I mean. So, yun din kasi yung naririnig natin kapag sa binyag eh. So, ganun, yun din palang pinagmula ng Holy Orders. Tanda, tayo lahat mga Katoliko na binyagan, pare. Pari. Di ba? Oh. Pero may distinction yan. We are ordained priests. Oh, The lay, pare sila by virtue of baptism. yun. By virtue of baptism. So, maganda pong ipaliwanag natin yun sa Oo. mga nakikinig sa atin ngayon. Kasi as a priest, we also have that call and mission to be a sacrifice Yun. and to offer sacrifice to the Lord. Kasi sa sa baptism baka akala nila ano po yung naririnig na metong kang pari, hari at propeta. Yes. Oh, so yun, isa yun sa mga kung sa mga lay, so mga priest, kayo ay talagang pari na nami-mission na mula sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin yung mga lay hindi totoong pare. Totoong pare pa rin. Opo. So yun po yung gusto rin natin Oo, malinawan. Kailangan linawin siguro natin. Pari, hari at propeta. Tapos baka mamaya Yung may distinction ng magtanong. bawat isa. Oo. Kung pari ang laiko, pwede na ba siyang magmisa? Baka Ay, hindi lahat. pwede. Ayun. Kung paano hindi kami pwedeng pakasal. We have 7 sacraments, diba? Hindi nyo ba napansin? We have 7 sacraments, pero kami, 6 lang ang pwede naming tanggapin. Kasi hindi kami pwede sa sacrament of matrimony. Matrimony. Kayo, 6 lang ang pwede nyong tanggapin. Hindi naman May pwede asawa sa ka na, poly. di ba, Tess? Opo. Oh, yan. Hindi ka na pwede sa... Tsaka babae pala. Madre po, madre. Okay. Pwede, sa madre. Pero may, tinanggap ko yung sacrament of matrimony. Binala ko mo mag-madre, Tess? Noon? Opo. Actually, opo. Kaya O siguro yan, ganito yun yung sabi naging ko, ano ko. yung Ganito ngayon yung naging... apostolado mo. Opo. May patalastas Yung tayo. apostolate. Sabi ni Father Pep, congrats daw kay Among Ed. Nakikinig daw silang lahat sa Arsobispado. Mananahimik na ako. Wag Behave. Okay lang yun, Let us Mom. pray. Let us pray bigla. Pray agad. Pero, Among, di ba may 3 klase ng pag-ordena? Ano po yung mga yon? Hindi Ah, ba okay. pag isang beses ka inordenehan, yun na yon? Well, 3 yan, di ba? 3 orders. Una is bishop, and then presbyter, the priest, and then the deacon. So, nanonood yung seminarista namin, interesado, si course. Red, Hi, Red. ng Dila-Dila. At nakikinig pala. Nakikinig. So, before you get ordained as a priest, priest. presbyter, you will be ordained to the diaconate, wherein Opo. you will be serving the word on the altar. So, pag deacon ka, para sa simpleng tao, para lang hindi masyadong maging theological, Komplikado, at saka liturgical, at saka kung ano pang jikal, baka mapunta pa tayo sa surgical. Huwag naman. Ang deacon, pwede na siyang magkasal, pwede na siyang magbinyag, pwede siyang magbasa ng gospel, at pwede siyang mag-deliver ng homily. He can preach na, Opo. but he couldn't celebrate the sacrament of the Eucharist, Yun. the anointing, yan, confirmation, which is basically reserved to the Opo. bishops. Ayun. Tapos, after the diaconal level, usually mga 6 months yan eh. 6 months lang po. Pero hindi lahat ng mga deacon nagpapa-ordain ng aspare, ha? Opo. Yung iba nagiging permanent deacons. Bakit po ganun? Calling charism. Hindi So, kumbaga kultura sa choice ba atin. nila yon na Pero dito sa manatiling Pilipinas, deacon? O yun ang choice nila. Or yun ang recommendation din ng, I see. ng nasa taas. Opo. So, eventually, you get ordained to the presbyterium. Yun ang Opo. tinatawag nating pare. Pari. And then, on top of it all, is to be the bishop. Pinakamataas. Yes. Ang Papa, ang Santo Papa, obispo. Tama. Obispo siya ng Roma. Pero siya ang pinaka-pinuno, pinaka-boss ng mga obispo at arsobispo. Primus Opo. inter pares. Siya yung first amongst equals. So, yung sa bishop, Pantay. First sila. among equals. Pantay-pantay sila. Pero parang kung anak siguro, siya yung panganay. Pero lahat Or, na anak. or siya yung pinagkakatiwala ang Gumagabay. mga laga sa pamilya.
So, yun din po ba yung tinatawag na episcopate? Tama po ba? Episcopate, yes, it's Episcopalian ordination. Tamang-tama, Among, may tanong kanina. Actually, dumadagsa na po yung mga tanong natin sa ating text numbers. Ask ko lang po, yung deacon po ba may na-administer na sa mga sacraments? Nakasasagot pa lang, Karen. Pwede na siyang the sacrament of matrimony na walang misa. Just the liturgy of matrimony. The rite of matrimony. And also the sacrament of baptism. Yun. And in the celebration of the Eucharist, he could do the preaching and assist in the entire length of the Mass. Also read the Gospel. Basahin ang mabuting balita. Tsaka yung vestment din po nila, talaga makikita mo yung differences. Oo, yung vestment sa nila pare. parang yung kay Megan Sash. Yang. Nakasash sila. Nakaside. Opo. Yung sa amin naman, patterned after the yoke. Kaya ganun yun. For my yoke is easy and my burden is light. Ayun. Kaya naman pa. So burden yun, pero light. Yung istola. Mukha rin prayer shawl, Among. May mga ibang tanong na rin po, no? Sa mga gustong sumali sa ating talakayan o sa ating masayang kwentuhan, mag-text po lamang sa Smart 0918-351-8282 at sa Globe naman 0917-363-3738. Again, sa Smart 0918-351-8282, sa Globe naman 0917-363-3738. So, ito po yung susunod nating tanong. Wala kayong Facebook account? Meron po. Okay. Actually, meron po tayong FB account kung saan ito ay matatagpuan Kwentuhang Katoliko at gmail.com ba siya, Tita pwedeng Sister Car? hanapin. Kwentuhang Katoliko sa Facebook page. Pakilike lang po natin. Ayun, Virgen de los Remedios Parish. Ayun. Mga parokyano, pakilike daw yon, Kwentuhang Katoliko. Mamaya, pustahan tayo, Sister Tess. Dagsaan na yan, yung mga likes. Tapos, pwede ring magpadala ng inyong mga tanong at mga kwento sa ating email address, kwentuhang.katoliko@gmail.com. Ayan, Among, yung susunod po nating tanong. Okay. Bakit po hindi pwedeng mag-asawa ang mga pari? Di ba po sabi ni Jesus, humayo kayo at magpakarami. Yung mga pastor po kasi kagaya ng sa amin, na kakapag-asawa po sila dahil sinundan lang nila ang katuruan ni Jesus from 1866. So, ano yan, kapatid nating hindi Katoliko. Bakit nga ba hindi pwede mag-asawa, no? Joke. May malalim na dahilan kung bakit hindi po pwede. They should live in a celibate life, sabi nga po ba, di ba? Because, well, wag na tayong gumamit ng biblical explanation, Opo. historical, Simple na lang. ecclesiastical explanation. Hindi mo maaalagaan ang pamilya mo kung pari ka. Kung ganun din, vice versa, mahihirapan kang maging, hindi lang effective, efficient, kundi emulating priest kung may pamilya ka. Tsaka, di po ba, yung buong sarili mo, iaalay mo sa pagiging pare dahil marami kang papastulan Kasi, di ba, pag may anak ka, pag may pamilya ka, pag may pinapag-aral ka, kailangan mo maghanap buhay. Di ba? Opo. Sa pare, parang hindi Mahirap. yata nakakaaliw ang Talaga. paring naghahanap buhay. At saka maraming siya magiging focus, hindi siya makakapag-focus sa isa lang na kailangan niyang bigyang pansin. Di po ba? Yeah, although historically speaking, sina Peter, di ba, meron siyang mother-in-law. Opo. So, ibig sabihin may asawa siya. Meron sa asawa. It is an ecclesiastical development. Hindi ko lang matandaan kung anong council yun 200 something. Baka si Among Pep matulungan tayo, matext niya. May text niya. Amo. Nung biglang nagkaroon ng decree, batas, o kung ano man tawag doon, na the priest should be celibate. Yun. Among, etong susunod na nag-text mukhang kakilala kayo. It's from 2301. Hello po. Bali-balita po naging Mr. University kayo. Bago daw po kayo pumasok sa seminaryo. Gaano po kahirap lisanin ang makamundong gawain kapalit ng tahimik na buhay.
kasama si Jesus. Kilala ko yata yan. Sino nagsabing tahimik ang buhay ng pare? My goodness. Ano pa? Akala lang nila, no? Matagal-tagal na yun. Hindi ko na matandaan yun. 1980, ano yun? 1985 yata. 1985. Mr. AUF? Mr. University daw. Mr. Totoo po ba yun? Pito lang kaming nag-aaral na lalaki sa AUF noon. Tapos nag-absent yung 5, yung isa may sakit. Yun, kaya Yung nangyari. Ako yung natira. May kawangis nga po ba kayo sa mga humabol na, sino ba yun? Yung pare? Ay, pare. Pulis. Na humabol ng Mr. Universe ba yun? Pes, mahal na mahal kita. Bakit mo? Wala, pulis eh. Ibig sabihin. Kayo At napakatao. Pero among siguro yung buod ng tanong, ibig sabihin, bago po kayo naging pare o bago Oo, kayo nag-college pa ako sa pumasok? labas. I was taking up BS Biology. Magme-medicine ako. Kaya lang takot ako sa dugo. Pero ginawa ninyo. At saka, ewan ko, alam mo yun, may plano ka pero may plano ang Diyos. Oo, yun po hindi natin. Hindi mo naman basta-basta matataligdan yun. madadirect talaga yung buhay mo. Eh. Kaya lang naman ako pumasok mag-pre-college sa seminary nung kasi sarili ko yung tuwalyang panligo ko sa seminary. Sa bahay namin, pag gagamitin ko na, basang-basa na kasi ginamit na ng tatay ko, ng nanay ko, ng Lahat. kuya ko, ng ate ko. Sa seminary, akin lang yung tuwalya ko. Maganda dito, sabi ko. So, ilang taon po kayo nung, at your age, ilang taon kayo naging pare? Ngayon, At your age? Nung naging naging pare na kayo, pare na-ordain ako. na kayo. 26. I was Oh, you're still 26 young. when I got ordained. Pero ibig sabihin na among, pero pinag-isipan naman ninyo siguro bago kayo nagtuloy. Nag-regency pa nga ako pagsapit ko ng theology. After my first year in the theology department, lumabas muna ako. So may process of discernment. Nag-artista. Nag-artista. Napakakalan, talungin niyo si Amang Peputo yan. Kaya lang hindi ako sumikat kaya hindi mo alam Carentes. Dapat yata bukas kaya. Dapat nandito rin si Father Pep. Para Ano may ba? masagot. Seriously, na-involve ako sa isang theater community, ang Philippine Educational Theater Association. Opo. Ayun. So, doon ko nakilala sina Soxy Topacio, Boji Pascual, Showbiz pala kayo, among. Juana Change, May Paner, mga kaibigan yan. Stage actor, ah. Tony Buen Camino, Monique Wilson, So, ibig sabihin namang yung mga nakilala yung mga stage actors and actresses, gayon din naging experience ninyo yung ginawa nila, ginagawa nila. pinagpipilitan ko yung sarili ko sa kanila. Sinasali nila ako. Ibig sabihin, you have the talent talaga, na pwede naman yung i-share sa mga kaparokyanas niyo ngayon. Yun ang pangarap ko kasi the last time I did theater was in Ateneo de Manila University and that was in 1998 as writer-director. And the last time I appeared in a stage play was in 2003 at PETA Laboratory Opo. with Boji Pascua. So, ang isang dream ko sa parish namin ngayon is eventually I'll be able to come up with a theater production that will be involving my parishioners. Ang daming talent din dun eh. At saka nakikita Totoo ko po yan. sa Santa Rita, marami po yung mga youth na active sa parish nila, di po ba? Yes. Oh. Ayan, nasa labas, oh. Oh, yeah, yung mga Smile na smile. yung mga platoon ni Karen, nandyan lahat, ang dami po nila. Ay, nako. Ay, quiet ka Nako. Wag, gusto kong kumustahin si Ashley. At saka si Girlie. Yung mga parishioners ni Father Ed. Ito, may isang tanong pahaba na, paraming mga tanong. From 4875, bakit po ba dumadapa kapag na-ordain? Nakakapangilabot po, pero nagtataka po talaga ako, bakit ginagawa pa po yung pagdapa? Para matandaan ng pare na kapag gumawa siya ng kabalbalan, mapapalo siya sa puwet. Nakahanda na. Hindi, joke. Hindi, ano yun eh, it's a sign of humility. Total giving up of oneself. Yun. Kahit kami namang pare, pag nakadapa kami din naman eh. Damdam na damdam din namin. At di ba amang inuulit nyo yun kapag Holy Thursday ba? No, Good Good Friday. Friday. Before we start the liturgy of the veneration of the cross, dumadapa kami. So the same thing din po yung during your ordination. Yes. Pag ordination ba, Tess, Karen, nakalimutan ko na kasi
habang nakadapa ang ino-ordain, may music ba? Kailan Alam ba ko nila? Litany of the Saints. Yung Ayun. Yung time niya. Sa Good Siya Friday yung kasi champion. wala eh. Talagang Wala. mas Silent. na ang dating personally sa akin. Very solemn kasi. Kaya nakakapangilabot nga naman. Yung text sa atin, 'di ba? Sabi niya hindi niya alam kung bakit ginagawa. Pero pag siguro nanonood siya ng o nakapag-attend na siya ng ordination, nakakakilabot daw. Kasi nga naman may makikita kang nakadapa tapos sinasabayan ng chant. Ang pinakahuling paring na-ordain, the youngest priest in the Archdiocese is Father Al Manakmul. Yes. Hello, Father Al, kung nakikinig ang kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo, kumusta ka na? Dami. Ako naman po yung last ordination na inattend ko, si Father Romer Tubo. Sa Si Santo Father Tomas. Romer, okay. Naiyak ako kasi. Sabi ko, sa wakas, magiging pari na ang kaibigan ko. Tapos pagpari na siya naman ang naiiyak. Amo, baka Dahil sa wala nang dami maging ng mga pare niya. obligasyon. Hindi, masaya. Tignan mo si Red, totally focus sa Oo nga. pakikinig. Na sana darami pa yung mga kaparihan natin na magsisilbi sa iglesia. Oh, eto. Sana. May Opo. tanong ulit. 5685. Bakit po walang babaeng pari? Dahil daw po lalaki ang mga apostoles ni Jesus na nagpalaganap ng Kristyanismo? Yun po ba yung dahilan? Kung mag-question yan, palagi ko naririnig. Naku, kung si Pope Francis, may sagot dyan eh, kaya lang kulang yung time natin. Bukas. Bukas, sige. Babalikan natin yan bukas. So, note natin yan, Sister Tess. Oo nga. Ito pa. From 1950, ano po bang pagkakaiba ng diocesan priests sa mga missionary fathers? Salamat po and more power. Salamat sa tanong. Ang mga diocesan priests, kami, we are directly under the Archbishop, the head of the church in a particular province, like si Archbishop Dong Lavarias. Magandang tanghali po, Bishop Dong. Kumain na po ba kayo? Maya yung sasagot. And usually kami, within the province lang ng aming arsobispo. So we represent the Archbishop sa mga parishes kung saan kami naka-assign. Opo. The religious ones, they belong to a congregation with a special ministry, and usually they are under a superior Provincial. o kung ano man, and then they have a specific ministry. Like, halimbawa, St. Paul, ano yan, press, education, press lang, ano. Kanya-kanya nga po May school ba sila? lang eh. Meron Opo, din, ano? Parang meron. Okay. So, may apostolate sa school, sa prison, and then they are everywhere. Opo. So, and usually they don't have parishes unless kung yung diocese, kulang sila ng mga diocesan priests, tapos makikiusap sila sa mga religious priests to help them in, in pastoring the sheep So, pwede po pala of the yun. diocese or the archdiocese. Ginagawa, lalo na noon, ginagawa yan. Kung hindi po ako magkamali, just like for example, dito sa St. Paul Novitiate, until 3 years lang daw po yung nagpag-stay nila dyan, and then ipadadala naman sa ibang Meron lugar. silang novitiate, tapos May meron stages. silang mga stages, postulancy. Hindi ako masyadong familiar. Okay. May among kanya-kanya po depende kung anong order, 'di ba? May mga medyo mas mahabang konti yung formation, different stages. May iba naman medyo mas maikli ng konti. Tapos kanya-kanyang terms din. Kaya nga yung mga religious congregations o mga religious priests, ang tawag sa kanila mga Dominicans, Jesuits, Agustinians, Franciscans, Salesians, Sumascans. Kami ang tawag sa amin, anong tawag sa amin, Karen? Parish priest. Or kung nasa special, pwede ka rin sa special apostolate. But usually, the apostolate of the archdiocese to where you belong. Yun. So, siguro Sila to an order. para mapasimple siguro yung pagtalakay natin o yung kwentuhan, yung mga diocesan geographically contained o Yes. nasa isang lugar. Unless, of course, So, hindi ako ma-assign sa Malolos. Unless hiramin ako ng obispo ng Malolos. At Pero may kasunduan ikatutuwa ni Bishop nung may pahiram ako sa Malolos. Kaso sakto lang po kayo dito pa. Kulang pa kayo, among Ang daming bakanting parokya yung mga, ngayon. Oo nga, yung mga kawawa. yung mga nasa Pinagbase, orders.
malapit na ang sacerdotal anniversary ng yumaong si Father Rudy de Guzman. Ay, ganun po ba? Oo. So galing pa lang ako sa Holy Mary ngayon, pinagmisa namin yung mga yumaong pari ng Pampanga. Okay. May nag-text sa atin. Mukhang nag-react sa ating kwentuhan. Sumali siya sa discussion. From 3576. Ayon po kay San Pablo, sa 1 Corinthians 7:32 to 33, ibig ko kayong malayos sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa Pinagsusumikapan. ay ang mga gawain ukol sa Panginoon. Kaya ang mga pari po ay hindi nag-asawa. God bless po. Yun po, Among. Salamat po. Binigay yung specific Sinagot na verse. yung tanong. Salamat po. Galing kay St. Paul. Ang ganda naman ng ating discussion. Talagang napatingin sila sa Bible. Pero issue yun, lalo na sa ibang lugar. Yung mga tanong na bakit hindi nag-aasawa yung mga pare, bakit walang babaeng pare. Madalas po yung naririnig kong ganyan. Simple lang naman po yung sagot ng mga ibang paring. Nangangailangan ng isang sariling episode siguro para pag-usapan yan. Tsaka yung mas merong expertise, hindi lang ang kagaya kung tatanungin sa mga Opo. masasilang tanong na yan. Yep. May pag-asa pa tayong maghanap para bukas. Sino kaya yung mahahatak natin? Baka may nakikinig. Si Bishop Ambo. Naku, hahatakin natin. Subukan natin. Among, may nagpapadasal lang naman pala. Good PM po, Among, at mga sis. Paki-pray po ang anak ko for healing, si Dexter Regala. Thanks, Dexter Regala. The same Brother texter Bongbing Regala. Oo. last week pa. Anong sakit ni Dexter? Ayan, i-text po natin Brother Bongbing kung ano yung sakit at ipagdadasal din ni Father Ed. Isasali yan sa kanyang mga prayers at mga May misa. misa kami bukas. Ayan. Dexter Regala. Oh, Last ilista week natin po yan. nag-text na rin Oo. siya. Regala. Yung ano natin, naku, mabibitin tayo sa ating segment. Break muna tayo, tapos may itatanong ulit tayo kay Father Ed. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpang sa iyo, magpakailan pa man, yakapin mo. Bawat sandali, ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay at mapapawi ang takot sa'kin
taglay, lakas mong angkin. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Nandito pa rin po tayo. Kasama pa rin natin si Father Ed. At ang ating masayang kwentuhan ay... Yung mga kabataan pagka pinapakilala, hello po! Hi po! I love you po! I love you po! Sumali talaga. Expressions. Oh. Meron po kasi tayong mga guests din na nasa labas, yung mga parishioners ni Father Ed. Kwento Ang niyo naman, daming Among, saan kayo fans galing ni kanina Among. bago kayo umabot dito? Nabanggit ko na yung passing kanina sa Holy Mary Memorial Park. Nandun kasi yung libingan ng mga paring Kapampangan. Yun. At ang vicariate namin, Vicariate of St. Joseph, kami ang naka-assign para magmisa sa mga Monday Masses doon for the month of May. So this is the first Monday of the month of May. Opo. Kami, ang parokya namin, ang nagpunta doon at nagmisa. Ayun. Kaya, ayun, Among, yung pag-aalaga pala sa mga pari, hindi lang habang buhay sila, no? Kahit sa kabilang Nakahimlay na sila. buhay. Talagang pinagmimisahan nyo sila doon. Every Monday po ba yun? Lagi? May na-realize nga ako. Di ba nabanggit natin yung obedience test? Opo. Yung pagsunod. So kami, di ba, susunod lang kami kung saan kami ma-assign. Susunod lang kami kung ililipat na kami. Susunod kami kung tatanggalin kami. Depende sa sitwasyon po yun naman. Tapos na-realize ko, teka, hanggang pala sa kamatayan, susunod pa rin kami kasi doon kami ililibing. Kaya kung gusto namin o ayaw. O at least alam na po ninyo kung saan kayo mahihimlay panghabang panahon. Ayoko sanang malaman pa. Actually, lahat tayo natatakot sa ganyan. Namimili na ako doon. Meron na akong pwesto doon. Yun. Mas maganda po yun. At least alam ninyo kung saan kayo paparoon. Sayang may katabi na si Among Marlon. Pero kung makakatabi ko naman si Among Marlon sa panahon ngayon, okay lang na may iba na muna siyang katabi. Sino si Among Marlon, Among? Si Father Marlon Cunanan, Cunanan. nag-graduate sa UST, para kong tatay yun sa mga pare. Ay, ganun. He passed away at the age of 52. Ang bata? 2004. Dahil sa sakit, di po ba? Diabetic, tapos complication, twice na bypass. Ayun. Mabait yun. Malit pa ako na, yun, naririnig ko na si Father Marlon. Talaga? Opo. Taga Lubao siya eh. Concepcion. Marami po mga kaparian dyan sa Lubao eh. Ang laki din kasi ng Lubao. Among, sabi po ninyo, parang tatay-tatayan nyo. Oo. Nagmana naman kayo sa kabaitan niya. Konti lang kasi kasi pagka dalawa yung anong tawag ano yung po Tagalog yung pulo-pulo kimbuntok puyo Puyo. pag dalawa yung puyo mo daw medyo mahirap pang i-manage kaya hindi mabait yun ako pare Tumatawa si Among. You're still human naman po. Oo, ayun. Kanina yung talakayan natin, yung kwentuhan, yung mga ordinasyon, yung mga pagdapa, kung ano yung ginagawa. Ano nga ba, Among, yung nangyayari during the ordination? Ano yung, bakit napaka-special nito? Hindi ba pwedeng pagkatapos po ninyong mag-aral, dire-diretso na lang kayo, may one ceremony, parang missioning, tapos yun na, pwede na kayo magmisa at gumawa ng mga trabaho ng pare. Bakit kailangan special pa na well, siguro kung halimbawa nagyo-Yolanda o kaya may earthquake tulad sa Nepal, pwedeng ipatong na lang ng obispo yung because that, 'di ba ang sacrament meron siyang tinatawag na form and matter Karen. Opo. So we get ordained with the imposition of hands by the archbishop or the bishop. Kasi hindi mo naman pwedeng gawing private kasi communion nga sabi mo kanina Karen about the sacraments. So kasama ang community, kasama ang church. Opo. Because the priest is going to serve the church and so the church should be there. Hindi lamang tungkol sa pare ang ordinasyon, ito ay tungkol sa simbahan. Na kung saan ang pare ay tatayo bilang alipin nitong simbahan na kanyang paglilingkuran. So definitely po kapag may ordination, kung saan po siya isinilang, dun siya inoordinahan, di po ba? Usually. Pero nung time namin, dahil sabay-sabay kaming na-ordain kami siyempre sa Mother Church ng Pampanga, sa Metropolitan Cathedral, San Fernando. Pero kung ikaw lang, like in the case of Father Almanacmol sa San Vicente, Lubao
San Antonio, Lubao, sorry. Siya na naka-parish. Yun ang parish niya. So, doon siya na-ordain. Okay. May, mukhang may fans, first guesting ninyo, may fans club na kayo. May nagpapabate at bumabate. 0837. Binabati po namin ng isang magandang buhay. Si Among Ed De Leon. Kami po ang Ed De Leon Fans Club. Yung bayad, mamaya na ha. Kasi matraffic. Talagang humihirit si Among Ed. Oo nga, humahataw. Naku, parang ang ikli ng oras natin pagkasama natin si Among Ed. Among, at last question na siguro ito bago tayo magwakas. May bukas pa, di ba? Opo. Wala nang Miyerkules nun. Pwede. Joke! Joke! Extend Bakit natin. hindi? Magagalit ang mga patay. Hindi sila mapapagmisahan, di ba, Ashley? Ay, ganun. Yung mga funeral festival. Tsaka sila Lane may pasok na. Ay, wala, bakasyon sa Assumption. Bakasyon. University of the Assumption, mag-aaral kayo dyan. Among, School paano ng Archdiocese yan. kailangan Masasalamatan kayo ni Father Pep niyan. Hindi lang Catholic pinopromote school ko rin yan. to eh. Archdiocese ang school yan. Ayan, pinupromote talaga. Alma mater ko Ay, rin yan. masaya sa Among. University of the Assumption. Nagturo ako dyan. Tinanggal ako dyan. Hindi, joke. Biglang... Ano yung last question, Karen? Yung last question, kapag inoordinahan daw po ba kayo, ito yung priestly ordination, hindi yung diaconal. Kanina na-discuss Mayroon na. ding diaconal ordination. Yung kanina na... Oo. Di ba kaya there are three orders of Yes. the priesthood? Diaconate, presbyteral, Presbyteral. yung sinabi mo, test na Episcopate. episcopal. Opo. Episcopate. Paano daw po yun? The bishop calls down God's power upon the candidates for ordination. Ano yung ibig sabihin nun? Pinapababa yung Panginoon para basbasan kayo? O Instrumento. Hindi naman mas makapangyarihan pa yung obispo sa Diyos. Diyos, baba ka dyan. Yun. Gawin mong pari itong binatang ito. Hindi. Well, remember, these sacraments were instituted by the Lord. And so, those words being spoken by the ordaining prelate or episcopate or the bishop, the archbishop, it doesn't mean to say na the bishop is commanding God to ordain the yun. priest, but invoking. Ayun. Ano po yung invoking, Among? Humihingi ka ng grasya, humihingi ka ng tulong, humihingi ka ng pagpapala, humihingi ka ng karapatan, Ayun, humihingi ka yun, ng So, ano yan pala? kaganapan. Parang yan yung kapag ini-invoke mo yung Holy Spirit, yun yung tawag, di ba? Invoking the Holy Spirit para Yes. magkaroon ng special na o magkaroon, yung mission mo ay mabigyang saysay. Tama po ba yun? Ganun po ba yun? Oo, napakalalim na Tagalog. Ang tagal ko lang hindi nagtatagalog. Ayan, may Ayan, exercise Among. po ngayon Bukas. hanggang bukas. Actually marami pang mga tanong na pwede naming, gusto naming itanong sa inyo at malinawan, lalo na kaming mga laiko, kung ano po yung supportang pwede naming maibigay sa inyo at kung ano naman po yung supportang maaari naming asahan sa inyo na bukas na lang. Basta masasagot ko, Tess. Opo, bukas po yan. Kasi marami pong mga mga tanong tungkol Actually, dyan. Among nakalista na yan. Umabot na po tayo sa oras ng ating pagpapaalam. Pwede pong bumati? Of course! Opo. Gusto ko pong batiin si Mami Junisha. Mami, nihintay na po namin kayo dito para masaya. Katatapos ng lalaban ni Pacquiao kahapon Among. O nga, no? Depressing. Pero, move on na tayo, wag ng bitter. Oo nga. Yan naman yung gusto ko kay Among Ed. Bukas, marami pa pong tanong yung ihihilera natin at susubukan nating sagutan isa-isa para mas maintindihan natin kung ano yung sakramento ng banal na pag-orden. Karen, sana nakapakinig si ng Vising, ano? Ayan, bukas, pwede naman Among kasi sa ating Facebook page, Okay. pwedeng i-replay. Yeah. Pwedeng ulit-ulitin. Kagaya po niya na live tayo sa Ustream. So, sa ustream.tv/brightfm 91.9. Ustream. Live po kayong makikita. You stream, me stream, we stream, and I scream. Oh. Parang mag-ice cream tayo pagkatapos nito.
Puro hangin ng tiyan ko Ang kay Amo. init. Oo. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis, pwede na tayong mamaalam muna para bukas ulit magkwentuhan ng sabay-sabay at masayang magtalakayan. Okay, so natapos na naman po ang isang oras ng makabuluhan at masayang talakayan kasama si Father Ed De Leon. At muli, kayo po ay inaanyayahan naming makinig bukas sa pagpapatuloy ng ating paksa na ating tinatalakay ngayon. Bukas uli po. Salamat po. Basbasan niyo muna yung ating mga nakikinig at tayong lahat dito sa studio. Ayan, medyo seryoso po. Sa mga may mga intention, sa mga may gustong ipagdasal, may pinagdadasal, sa ilang sandali po, hindi tayo pwedeng manahimik ng matagal dahil radyo to, baka akala na nawala ng power. Pero manahimik po tayo ng mga 5 seconds. Sumainyo ang Panginoon At At sumayo rin. sumayo rin. at pagpalayan kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang buhay. Magandang buhay rin po. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis, ito po si Karen, nagpapasalamat sa inyong pakikisama sa amin ngayong tanghali. Mayo ti hayag, purihin siya.